Magandang hapon mga kapuso. Ako po si Kate Burbano at live tayo ngayon sa Ask Away, the GMA News Q&A. Iginunita natin noong nakaraang November 14 ang World Diabetes Day. Kaya naman bilang tugon, inimbitahan namin si Dr. Jeremy Robles, Vice President ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism upang sagutin ang ating mga katanungan patungkol sa sakit na diabetes. Hello Magandang po, hapon po sa inyong lahat. Doc, bilang diabetes ang ating topic for today, siguro unahin na natin yung pagde-define kung ano ba ang diabetes at ano yung mga sanhi nito. Okay, so yung diabetes, ito po ay isang sakit ng metabolismo ng tao, kung saan yung blood sugar natin tumataas. Dahil maraming dahilan, no? Kasi yung katawan natin ay parang nagbe-breakdown, nagkukulang yung insulin. At the same time, merong tinatawag na insulin resistance. Nasa lahi din po ito, no? So if may relative kayo na diabetic, most likely yung next generation or succeeding generations pwede po siyang maapektuhan. No? It's a lifestyle disease, meaning malaking bagay po yung taong nag-exercise, dapat merong balance yung pagkain natin and then yung activities na ginagawa natin. These are very important things na you need to consider. For diabetic patients, medyo may konting imbalance kasi kung napaparami yung kain, wala masyadong exercise, kaya isa yan sa mga delikadong nangyayari sa mga pasyente na may diabetes. No? So, paano po ba namin malalaman kung may diabetes ang isang tao? Like, ano yung mga symptoms? Okay, so when we talk about symptoms for diabetes, initially kasi dati most of the patients medyo may andito na sa mga 40 above. Yung diabetes. But nowadays, we're finding out that a lot of these patients, medyo younger na nga sila, pabata, no? Yeah. Kasi nagbabago na rin yung mga karaniwang kinakain natin. We used to eat, like, kunyari, siguro, long time ago, mga kamote, mga gano'n. Pero ngayon, mga fast food na yung kinakain natin. So, delikado rin siya kasi soft drinks, sobrang nakakasanayan na natin, ano? Okay, so those are things that change. So, when we diagnose diabetic patients, no, we first ask the history kung meron bang lahi na diabetes. Next, we kind of ask about the symptoms. Ihi ba siya ng ihi in the middle of the night? Kunyari, so typically you sleep probably 9 or 10 o'clock, tapos gising ka umaga na. Pero yung mga diabetic patients, they wake up 2 to 3 times in the middle of the night para umihi sila. So di sila nakakatulog na mabuti. And then, these patients also manifest with weight loss. So, pumapayat sila. Sobrang pumapayat sila. And then, ano pa ba? Thirst. Lagi silang nauuhaw, lagi silang nagugutom. No? These are signs and symptoms na diabetic ka. Kasama na rin dito yung panglabo ng paningin. Tapos yung mga kamay mo at saka yung mga nerves mo, parang, mga nerves sa kamay mo, parang may mga tinik. Nafe-feel nila na may parang tumutusok sa kamay at saka sa paa nila. So, these are the common symptoms na sinasabi ng mga pasyente. Yung pagiging affected nung eyesight, tapos yung wala kang energy, kasi effect yun nung pagiging mataas ng blood sugar mo, parang sa circulation ng blood mo, tama po? Yung sa eyesight, it can be because matagal na yung diabetes, kaya nagkakaroon na ng complication. It's more of complication. Pero yung mga immediate talaga, yun yung sinasabi ko na ihi ka na ihi, no? Unusual, kahit sabihin pa ng patient na, Dok, uminom naman ako nung gabi ng tubig, gano'n. So, it doesn't mean na yun lang yun, parang compensation lang yun. Yes, that's true. Pag uminom ka ng tubig, ihi mo na naman most of it. Pero yung mga diabetic, unusual talaga na ihi sila ng ihi. Almost every hour minsan yung sinasabi ng mga patients na ano. The other complications na sabi ko is, we talked about kidney disease, eye disease, yung mga nerves na apektahan. Delikado po yun because if your nerves are ruined, pag nasugatan ka, hindi mo maramdaman yung sugat mo. Sometimes na-infect, lalo lumalala. Kaya, yun, binabantayan namin yan. So, that's part of the care of diabetic patients. So, yun, mga kapuso, i-take note nyo po yung mga symptoms na binanggit ni Doc Jeremy. Baka kailangan natin magpa-check up. So, yun. If may mga katanungan po kayo, iiwan nyo lamang yun sa comment section namin and later babasahin po namin yun. Okay. So, Doc, may mga hindi naman ako expert, obviously, pero alam ko may mga types yung diabetes. Yes. So, can you parang explain it to us para alam namin kung baka anong type ng diabetes Okay. yun? So, in diabetes, marami siyang klase. The most common is type 2 diabetes.
So type 2 diabetes mellitus, ito yung sa mga 40 above. No? Pero karaniwan, lumalabas na rin ito sa mga younger age group. This one is related to someone who has diabetes in your family na napapasa sa'yo. Pero malaking role din yung lifestyle dito. Kasi syempre, pag kunyari, may genes ka na diabetic ka, tapos mahilig ka pang uminom ng kape, tapos mag-soft drinks and everything, i-contribute mo, ipupush mo yung katawan mo. Pinapalala mo pa yun. Oo, ipupush mo siya in a sense dun sa breakpoint kung saan magsishift ka na to being a diabetic. No? So type 2, ito po karaniwan, pwede pa siya tablet usually pag-start. No? But eventually, masishift ka rin papunta ng insulin pag tumaas na masyado yung sugar mo. Yung type 1 naman, ito yung mga bata pa, diabetic na sila. Initially, they're okay. Tapos dadaan sila ng stage na natitrigger yung attack ng diabetes. Then they break down in the sense na yung sugar sobrang tataas. Ibig pala sabihin nun, yun na yung start nung manifestation ng sakit nila. Ito po yung mga nangangailangan ng insulin early on. And then they will need insulin for life. No? And then earlier, we talked about yung diabetes sa buntis. No? We call this gestational diabetes. Dalawang klase yan. Yung first, pre-gestational. Ibig sabihin, before pa siya naging buntis, diabetic na siya. So ito yung mga medyo binabantayan talaga namin kasi merong effect yan sa baby. Baka masira si baby. Tapos yung gestational diabetes, during the time na nabuntis siya, doon siya nagkaroon ng elevation ng blood sugar. No? Tapos, nagre-resolve siya pagkatapos ng mga anak. Nawawala. Nawawala siya. Oo, nawawala Pero siya. pwede rin mag-stay. Pwede magtuloy. So yun yung delikado dyan kasi mo. So that's why we advise this patient, dapat ibalik mo yung dati mong katawan. You should lose weight. And then the diet will also change. Dapat ingat ka sa kinakain mo. So those are the three main diabetes sa atin. Marami pa iba. Merong isa related dun sa yung mga tinatransplant dahil nabibigyan sila ng gamot na nagpapatas ng sugar. No? Tapos yung mga rare kinds of diseases, yung mga tinatawag namin na MODY, yung mga hereditary diseases na related din sa metabolism. There are also medications na pwede rin mag-cause ng diabetes. No? Commonly, you have yung mga steroids, minsan yung chemotherapy, pwede rin yung maka-affect. So maraming potential na maka-cause. May mga sakit din na nagpupush ng blood sugar natin para tumaas. No? So these are diseases na binabantayan naman ng doktor na para pag na-pick up na maaga, mabigyan agad ng gamot. No? May naririnig din po ako pre-diabetes. Oo, importante ano naman yun. po yung Kasi pre-diabetes? There's a, para may boundary kasi siya between diabetes per se at saka yung pre-diabetic. So itong pre-diabetic, karaniwan ito, tatawid talaga sila dun sa boundary na yun at magiging diabetic. No? So yung latest na information natin, which is from IDF, ito yung parang international body na nagbibigay ng mga statistics. 6.1% yung diabetic sa Pilipinas, no? And this is consistent with yung sa local survey na ginawa ng PNRI, 5.9%. So, if we will do the statistics and then the mathematics of this, kung 100 million tayo, we're dealing with at least 6 million, di ba? Mahigit. Dami. Tapos, yung tinatawag na pre-diabetic, nasa 6.1% din siya. So, ibig sabihin, pag i-combine mo yan at naging diabetic yan, sobrang dami ng pasyente magiging 1%. diabetic. At malaking problema yan kasi magastos po yung diabetic na patient. Di lang sa gamot. Siyempre, you have to go to the doctor, tapos yung mga laboratory mo. And then yung lifestyle, syempre, yung magbabago lifestyle. kung ano yung kakainin. Yung pagkain mo, totally, mababago talaga. Hindi ka na pwede magkape, hindi ka na pwede mag-soft drinks. Yung french fries, tagalin nyo na po. Yung french fries. Kasi tataas din talaga yung sugar nyo. Sometimes it's what we give to our body that our body is giving back to us. Kaya pag excess, nangyayari, para tuloy sinisira natin yung sarili natin. And that's why, medyo mahirap siya na sakit. Kasi parang, na-reinforce pag masarap, kinakain natin agad, di ba? Binabalik-balikan natin. But we don't know sometimes that it's bad for us. No? Speaking of food, so tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumain ng kanin. And gusto namin malaman if factor din ba yung pagkain ng maraming kanin sa pagkakaroon ng diabetes? Of course, kasi yung pagkain, let's say for example rice, 1 cup of rice is more or less about 200-250 calories. So ibig sabihin yan, pag nag 3 cups ka, nasa mga ilang ka na, mga 700 calories ka na, di ba? Extra rice. Oo, yung typical na
diet ng tao only consists about 1,500, 1,800 kung malaki ka na tao. If in one meal, kakain ka ng 3, that's about half of it already. Tapos pagdagdagan mo pa ng ulam mo, I'm sure di lang na siguro isang slice ng karne ang kakainin mo, mapapadami din kung maraming rice, no? So, in short, if you eat too much, it gets deposited to your body. Tapos, ito yung nag-degenerate ng excess na blood sugar. Kaya nangyayari, pag sobrang daming rice, Pilipino, kumakain tayo ng rice lagi, di ba? Mahilig tayo ng rice, oo. Kaya kahit saan ka ng restaurant pumunta, they even offer only rice lagi. Delikado yun kasi pag sobrang excess yung kinakain mo, tataas at tataas yung sugar mo. Kaya tataas din yung chance mo na magkaroon ng diabetes. No? Kaya easy lang tayo dyan. Kasi naman, kaya naman yan. Masarap ang extra rice pero hinay-hinay lang po tayo. Bantayan natin ang ating kinakain. Okay, kukuha po tayo ng mga tanong mula sa ating mga viewers. Okay. My doctor in Makati told me that my type 2 diabetes is still reversible. Is it really possible na mawala ang diabetes? I was diagnosed last January and I am only 28 years old. Oh, bata pa, no? You're very young, no? Generally, if we diagnose the patients with diabetes, it is a lifelong na sakit, no? So, I don't know at what stage ka po na sabi ng doktor mo, kasi baka pre-diabetic pa talaga siya, hindi naman siya yung diabetes talaga. Hopefully ganun. But if you're in the diabetes na stage, life-changing yan, kasi mababago talaga yung mga nakasanayan mo. But if they diagnose you with diabetes type 2, karaniwan maggagamot na talaga siya for life. Huh? And then, of course, everything goes with it, like the diet, the exercise. No? Adjust na lang tayo sa lifestyle natin. Yes, you have to follow up with your doctor. No? Okay, next question. Type 2 po ako and I have a newborn at 7 weeks. How likely po ba na ang baby ko will also get type 2? Oh, I mentioned that kanina na if you are diabetic, the risk na mapapasa mo yan sa next generation, malaki din. No? So, some of the studies give us about mga 10-15%. Di ba natin alam kung ano talaga siya eh. Kasi iba-iba naman yung ethnicity natin. So, among Pacific Islanders at saka yung mga Filipinos, medyo mataas yung rate natin for diabetes. Kasi sa preference natin sa pagkain. Mahilig tayo ng mga masasarap, no? Usually, oily food, yung masyadong matamis, kakanin, those contribute. But, you have to remember na, as I mentioned, hereditary to, napapasa to. Definitely, yung baby mo magkakaroon din ng potential na maging diabetic. It's up to you and the next generation how you will work around it. So, kailangan maingat sa pagkain, dapat balance yung diet and exercise para maiwasan na maging diabetic. Or at least, hold it back until such time na na talaga kung hanggang masagad mo na okay pa yung sugar. Pero may risk talaga si baby. So, nabanggit niyo po yung sa lahi kanina. So, sabi niyo tayong mga Pacific Asians, tama? Asians, and then Americans din, nabasa ko na high risk sila sa diabetes. Bakit yung mga European hindi? So, dahil sa food na kinakain na lifestyle? Globally, actually, lahat tayo, may risk tayo. Iba-iba lang yung natin. Iba-iba lang yung level nung percentage na at risk for diabetes. The Americans have a very high risk also because of the food. Sobrang excess sila kumain, di ba? Pinagtatapon-tapon na nila yung pagkain nila doon sa And then when they eat burger, kailangan may fries talaga, soft drinks, ganun. So, it's a lifestyle thing eh. Malaking serving. Malalaki yung serving, di ba? So, I used to have a friend ako, sabi niya, pare, iba talaga sa Amerika kasi yung chicken nila doon, ang lalaki. At yung pizza nila doon, ang lalaki. So, kaya tinan mo naman sila, ang lalaki din naman nila. So, malaki din yung risk nila magkaroon ng diabetes. In contrast, you're looking at Asians, medyo mas maliit tayo compared sa mga counterparts natin sa Europe at saka sa Americans. But if you look at the type of food that we eat, we prefer spicy food. Diba? Kahit yung mga Indonesians, na mga Singaporeans, mga pagkain nila spicy, sweet, this contributes na dadagdagan. Kasi pag nagpapasarap yung kain mo, dadagdag ka ng rice eh. Tapos yun pa naman yung common denominator natin sa buong Asia, at least for our region, sa pagkain din. So, all over the world, it's a global problem. And each and every country are actually doing something about it.
But it is a big problem that, we need to be aware of. Tapos dapat maggawa tayo ng paraan para matulungan natin yung mga pasyente natin na diabetic. Ito po, from Clinica. Doc, ang buko juice nakaka-diabetes po ba? Okay. So, I'll talk in general. Pag fruits kasi, medyo matamis pa rin siya. So, dapat meron pa rin siyang limit. Generally, the dietitian will tell you, ilalagay mo yung portions mo together with your main meals. So, kakain ka, tapos kunyari sasabihin mo, fruits ako, iiwalay mo. Usually, sinasabay na namin yan kasi kinakalculate nila based on per meal. Per meal. So, if you're diabetic, may limit ka rin talaga. Kunyari, kakain ka ng saging. We will probably tell the patient, kuha ka ng medium size na saging, tapos ito yung isabay mo dun sa meal mo. No? Para Hindi ka balance. pwedeng mag-unli sa saging or mag-unli sa apple or mga fruits. Kasi syempre, pwedeng tumaas pa rin yung sugar mo. Kasi meron siyang sugar content. Fructose, which is the sugar that's found in fruits, will break down siya, magiging glucose pa rin siya. So, i-deposit mo pa rin sa katawan mo. So, pwede pa rin tumaas yung sugar mo. So, Doc, kanina nabanggit natin na hindi na lang matatanda yung may diabetes, like mga 40 pa. Bakit? Ano yung explanation kung ba't parang, parang pabata yung... Yun nga eh. Ang problema kasi natin, before, we didn't have the means to diagnose our patients early. Ngayon kasi mas aware na yung mga tao. So, pag may symptoms na sila, nakakwento na, mapapansin ko na madalas sa papaihi ko. No? So, for yung mga kababayan natin na nagwo-work, nasi-screen din sila maaga kasi if you work for a call center, for a company, they do medical check-up eh. So marami kami nakukuha na patient na sasabihin nila na, Dok, hindi ako kinliam nung doktor ko kasi kailangan ko daw magpa-check up kasi may diabetes daw ako. So that's one thing. Second, napapadami talaga yung mga patients na diabetic because of nga yung lifestyle. Apo, yun. A lot of our patients now, kasi mas malaki na kinikita nila, so mas maigi na yung capability to buy what they want, no? So these sweetened drinks, and then yung mga pagkain, ice cream and everything, they all contribute to the general scheme na nagkakaroon na tayo ng problem with our younger generation, no? Yung papel ng genetics po. Genetics. So yung genetics, tama, no? Meron talaga siyang connection. So ibig sabihin yan, as I mentioned, yung mga parents mo diabetic, ito yung magmamanifest din later on, napupunta sa clinic, napapacheck up. Part yan sa history taking, masasabihin mo, sino po ba diabetic sa family ninyo? Karaniwan sa kanila, meron talagang history. And this is very dangerous. Kaya kung alam mo na diabetic yung patient mo, dapat maingat ka rin talaga sa pagkain mo. You should not gain too much weight, no? Tapos dapat balance yung yung mga exercise activity mo. Dapat mag-walking ka na or at least meron ka na exercise. Ayun. So, diretso na natin doon, Doc. Ano yung mga dapat gawin, iwasan at kainin para wag magka-diabetes? Alam mo, the simplest way to do this is, meron kami kasing advocacy sa PSEDM. Tawag namin doon, apat dapat. So si apat dapat, doktor. Kailangan pumunta ka ng doktor para makausap mo siya, para ma-advisean ka ng no? Tapos, diet importante, no? Tapos, exercise. Exercise naman, yung sa diet, balikan ko muna si diet. Si diet kasi, control dapat yung pagkain mo. So, yung rice mo siguro isang cup, tapos yung mga meals mo, dapat yung fix yung time. Kunyari, breakfast, lunch, dinner. Yes. Pwede ka magkaroon ng snacks in between. Yeah? The snacks is important because it will try to balance out kung ano yung kulang dun sa pagkain mo. Kaya kung given the right time, right positioning ng snacks mo, pwede mo itawid yung breakfast mo na hindi ka gutumin hanggang dinner. So, okay. Doctor diet, exercise. So, exercise naman, yung recommendation is 150 minutes per week. No? So, ibig sabihin yan, you have to break down your activity. So, no more than 2 days na walang activity. So, ibig sabihin yan, pag na-exercise ka, pwede ka every other day. No? So, you can do LWF, TTHS, ganun. Pero not more than 2 days walang exercise. Tapos, yung pang-apat is medication. No? So, medication, medyo madugo na topic yan kasi ang daming pwedeng gamitin for diabetes.
You can have oral medications, you can have insulin also, Yes. or yung may injectables, no? Na pwede naman natin pag-usapan later. I'm sure they will ask about it. So, doctor, diet, So, apat dapat, exercise, no? and then medication. Medication. Okay, so Doc, what tayo ulit ng questions? From Ramon, Doc, nasa 139 po ang reading ng sugar ko. Magte-take na po ba ako ng gamot sa diabetes? Okay, Ramon, lumampas ka na sa cutoff. 126 yung cutoff natin for diabetes. So I don't know kung ano yung background mo from before. What time mo kinuha siya, kung fasting ba ito or random lang ba ito, no? So mas mainam siguro mapatingin ka na ngayon kasi yung 139 medyo mataas na yan siya, no? If I understood it right na yung kinuha na blood sugar sa dito sa arm and then this was done fasting. Kasi lampas talaga to sa 126. In fact, yung tamang normal na blood sugar is below 100, no, for FBS mo. So yun, pa-check ka na, Ramon. Ang glucometer po ba ay reliable gamitin? That's a very good question kasi yung glucometer, karaniwang ginagamit ng mga kababayan natin, no? So, yung glucometer, it's designed to check the blood sugar from the periphery. So, sa mga fingers, no, pwede mong kunin yan. Ito ay may plus-minus, depending on the brand and depending on the accuracy. Doon sa blood sugar mo, plus-minus na 15 to 20%. Doon sa actual na blood sugar mo. We don't use it to diagnose, we use it to monitor our patients. Karaniwan po, blood extraction talaga kinukuha sa braso. But once that you know na diabetic ka or at risk ka, pwede mong gamitin si glucometer to monitor the blood sugar. Okay po. Kapag po ba diabetic yung parents ko, automatic magkaka-diabetes na din ako. Ay, sorry Dave, nasagot na kanina Partly, yan. sinagutan natin yan. So, pwede ka magkaroon ng diabetes pa rin. Okay po ba ang keto diet at intermittent fasting sa mga diabetic? Yun. So, I was expecting that question kasi yan common tinatanong sa amin. So, dalawa po yung topics na yan. No? You have intermittent fasting and then you have ketogenic diet. So, intermittent fasting, basically yung concept nun, parang i-restrict mo yung kain mo for at least 12 to 15 hours. Di ka kakain. No? But, so, what they do usually is they set a time kung kailan ka last pwede kumain for the day and then kailan ka mag-start ulit kumain. It might not be the best option for diabetic patients kasi meron magkakaroon ng hypo, especially if hypo meaning bababa yung blood sugar nila, hypoglycemia ang tawag dito. If sobrang baba na yung sugar niya, baka magkaroon ng aksidente, magkaroon ng problem, no? So most of the patients that are diabetic, meron po silang gamot, no? So, baka po mahirap for them to do intermittent fasting. Kasi nga, we recommend that they do regular diet na balanse naman. No? Sa keto diet naman, iba rin yun. Kasi yung keto diet, you take out the carbs and you just put in the more on protein. So, meat karaniwan kinakain nila. No? So, be it chicken or meat, beef, or pork. No? Wala silang rice. Ganyan yung keto diet. Problem naman with that is, pag sobra mong kinain yan, siyempre tataas din yung cholesterol mo. No? Kasi you're putting in pure meat na talaga at saka protein. You also will have problems with that. Kaya medyo mahirap din siya. So pinakaiba nila yung keto diet, anytime of the day pwede ka kumain, pero ano lang, may restrictions sa food. So kain sila ng kain, tapos yung proteins mainly. So these are two strategies to lose weight that may not entirely be useful for diabetic patients. No? I'm not saying hindi siya effective. I've seen a lot of people na nag-lose ng weight. Pero hindi kasi yan yung original na purpose niyan eh. In fact, ketogenic diet was initially used for patients na yung merong seizure. So yun yung origin niyan. Tapos na-notice nga, since pumapayat, doon na yung nag-start ng gamitin nila. Oo. Kaya medyo mahirap yan. So if you want to try it, you have to talk to your doctor kasi may medications kayo. Yeah. Huh? What complications can arise from diabetes? Marami siya. So we have the macrovascular complications and we have microvascular complications. So macrovascular complications, ito yung nagkakaroon ng sakit sa puso, nagkakaroon ng stroke, no? Nagkakaroon ng sakit sa ugat. So these are macrovascular. So microvascular complications, ito yung nagkakaroon ng problem sa mata, yung pinag-usapan natin earlier, tapos yung mga nerves sa kamay na apektahan, and then your kidneys also. Huh?
So these are complications that occur around mga 10 to 15 years after na. Pero, di na ba yung mapipigilan, Doc? Or... Kaya nga, dapat pumunta ka talaga sa doktor mo kasi dapat i-control mo yung blood sugar mo kasi pag hindi mo na-control, pag na-control mo siya, pwede pang ma-prevent yung complications ng diabetes. In fact, that's the thing that you need to understand about diabetes. There's no cure, wala siyang gamot. Pero if you control your blood sugar and you prevent the complication, kaya mong mabuhay na ordinary ordinary lifespan talaga. Minsan lang, na-frustrate sila kasi gusto nila mabalik sa normal. Tayo naman lahat, di ba? If we go through something, we want to go back to what we're used to. Ito lang, pagbabago talaga siya. It is a life-changing event that will make things difficult for a lot of our patients na na-diagnose ng diabetes. So, self-discipline talaga siya. So, ito. Yung pinsan ko ay sobrang hilig sa sweets at high risk siya sa diabetes dahil may diabetes ang nanay niya. Pero di siya kakain kung hindi sweets ang ibibigay. What should I do? Huhuhu. Huhuhu talaga. Kasi yung ganito ay mga pasyente na potentially baka magkaroon ng problema early on. No? Kahit sabihin mo na... So, the period before you become diabetic, yung pre-diabetic, nagtatry na si body noon na mag-compensate. So, ginagawa niya, hinahabol niya yung sugar to bring it down. Problema lang kasi, itong pasyente natin, pag ganun, kain na matamis or anything na magpupush sa kanya, hindi na kaya habulin ng katawan. Kaya pag nag-breakdown siya, diabetic na labas sa iyo. No? So, yung pasyente mo, pakiusapan mo, sabihin mo na, naku, dahan-dahan ka dyan kasi mahuhuhu talaga tayo lahat. No? So, sa mami po ng batang yan, ako, i-discipline yun. Okay po ba ang mga herbal alternative sa mga diabetic? So, yung herbal medications, okay. In reality, yung mga gamot na iniinom natin ngayon o ginagamit natin yun, some of them are actually taken from plants, no? Minsan sa mga animals and then yung mga synthetic. Yes. Ang problem lang, when you go through the process of developing medications, sobrang tagal yan, maraming phases. So, sobrang haba nung period bagong masasabi na safe siya gamitin sa tao, effective siya gamitin, kailangan may studies pa yan na mapuprove na okay talaga siya before we can actually recommend it. Unfortunately, itong mga herbal minsan, marami sa kanila yung studies medyo alanganin. No? Tapos marami rin sa kanila, we don't really know the process of them extracting kung ano yung dapat kinuha doon, dapat ba sa dahon kinuha, dapat ba sa root. So, at this point, hindi pareho lahat ng mga herbal medications. So, and that's the reason why we don't recommend it. Because we don't know how they process it, how was the preparation, was it appropriately processed, kumbaga yung paghanda nila doon, okay ba, saan kinukuha to, saan sinusource to. No? I know that there are a lot of herbal medications that recommend themselves. No? Nasabi na, inumin mo to ganito. Wala pa po talagang cure sa diabetes. No? I always tell my patients na mag-ingat kayo because these are just mainly suggestions lang. Walang enough studies na magsasabi na effective siya to treat or even control diabetes. Kaya di kami makaka-recommend nun. Huh? Okay po. Sundin nyo na lang kung ano yung sinasabi ng doktor nyo. Yun yung safest way. Yes, oo. Ano ang mga preparasyon ng mga test na dapat isa-ilalim ng isang tao kung nais niya magpatingin kung may diabetes siya? Okay, so yung mga test, usually it's blood test, no? Pinaka-basic na test para gusto mo malaman kung diabetic ka is you get FBS, fasting blood sugar. It's probably the cheapest also that you can find in practically every laboratory. Yung fasting blood sugar, i-check niya between 8 to 10 hours kung ilan yung blood sugar mo after fasting. Normal dito, dapat less than 100. If it goes beyond 126, malamang diabetic po kayo. No? Ang next na test na dapat nyo gawin o pwede mong gawin to rule out diabetes, yung tinatawag na OGTT. Pinapainom ka ng matamis. And then they check after a couple of hours kung tumaas ba o hindi. Kung ba, challenge mo siya. No, the other one is yung, ang tawag nito, yung random na testing na lumampas ng 200, yon malamang diabetic siya. Tatungin mo siya ngayon kung ihi ba siya ng ihi o meron ba siyang symptoms. Symptoms na po. Yes. Tapos the fourth one is yung tinatawag na A1C. Ito medyo mahal siya.
Pero it will give you the 3 months na status ng blood sugar ng pasyente. At this point, sa Philippines, hindi siya ginagamit for diagnosis. But ginagamit siya to look into the succeeding months na follow-up kung nag-i-improve ba siya. So, pwede pa rin siya gamitin to monitor the patients. For those na nagtitipid, probably you can do just checking lang dun sa blood sugar, dun sa glucometer. Usually, pag lumampas siya ng 180, malaking chance diabetic ka. No? But don't use it to diagnose. Ano lang yan? Parang screening lang yan siya. Para lang malaman natin kung sakali meron bang risk o may possibility ba na maging diabetic. Ang stress po ba nakakataas ng blood sugar or one reason para magka-diabetes ang tao? Yes, kasi yung stress. Kunyari, you're here in the studio. Stress ka, di ba? Kasi maraming tumitingin sa'yo, nag-uusap sa inyo, no? So you guys are stressed, no? Pati ako nasi-stress din. But anyway, stress can release certain hormones in the body na pag lumabas ito, magsushoot up yung sugar mo. No? So, may compensate dun sa mga nararamdaman mo. So, pag kinabahan ka, ganun, stress factor yan. So, pwedeng tumaas siya. In fact, those patients na na-admit sa hospital, may stress na siya eh. Kasi nasa hospital siya eh. Pwede talaga tumaas yung sugar niya. So, nasa-stress din siya sa gagastusin niyo doon sa hospital. So, pwedeng tumaas din yun, no? Spiral Oo. na. So yun, iwasan natin ma-stress dahil makaka-affect po yan sa ating blood sugar na makaka-affect sa pagkakaroon ng diabetes. Okay. Tama po bang isang epekto ng diabetes ang mga unhealing wounds? Paano po ito nangyayari? Yes. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit nagpapacheck up yung patient. Nagkaroon sila ng sugat, tapos yung sugat nila ayaw mag-heal. No? Sabi na, Dok, mga sabuan na may gitong sugat ko, hindi pa nag-heal. No? So, baka lang, no? Marami naman dahilan, pero that's one thing that you can consider, na baka nga yung sugar mo ay mataas. Kaya hindi nagko-close yung sugat mo. Kasi your body's response to infection is not as good if you are diabetic. So, kunyari, pag may infection ka, in a group of people that are non-diabetic, tapos ikaw diabetic, ikaw yung mauuna matatamaan ng infection. That's not true only for yung mga sugat lang, yung mga ubo-ubo. Karaniwan, kaya ina-advise sila na magpabakuna kayo for flu and the pneumonia. These are protective na recommendations for our diabetic patients. Pag may diabetes ka, parang na-affect kasi yung function sa loob ng body mo, tama ba? Yung circulation. Yes, oo. Yung defense mo sa katawan mo, hindi ganun ka-robust. Ha? Pwede bang lumala ang diabetes kahit na ginagawa mo naman yung tama? Kahit sinusunod mo, paano kung in-adjust mo na yung lifestyle mo? May chance pa rin na lalala pa rin. Okay, so yan yung karaniwan na problem na sinasabi din ng mga pasyente na pupunta sa clinic. Sasabihin na, Dok, nagda-diet naman ako, Dok. Tapos nag-exercise naman ako. Tapos karaniwan, tinatanong ko na sabi ko, pwede ba isulat po sa isang papel yung anong kinain mo buong araw kahapon? Bantayan O mo. gaano ka-exercise mo talaga ginawa mo? And then when they come back, I see it. Sobrang daming excess na nakakain. Kunyari, si ate galing call center, Dok, ayaw ko talaga pumayat, taba-taba ko na tuloy. Hindi ako magka-boyfriend. So, sabi ko, sulat mo lahat ng mga kailangan ang kinakain mo and then lahat ng ginagawang exercise. This patient turned out to be eating too much. Kasi kahit sabihin niya 3 times siya kumain, 3 beses din naman siya nagko-coffee na sweetened, no? Oo. So, nung iniinom niya yon, yung isang cup pala nun, mga 400 calories equivalent to 1 meal. So, yung typical day, she was actually eating too much. No? Much more than what she needed. And then yung sinasabi niya exercise, yung pala pagbaba niya ng kotse, papunta dun sa work niya, at saka pagbalik niya. So, hindi siya counted as exercise. So, sometimes, we have this perception na may ginagawa tayo, pero in reality, hindi naman pala natin nagagawa yung dapat. So, that's one point. Second, baka hindi niya iniinom yung gamot niya. Isa pa rin yun. Isa pa yung problem na yan. No? So, maraming factors. The doctor and the patient has to have this relationship na magkausap kayong dalawa para ma-iron out ninyo kung ano yung possible solutions to the problem. So, totoo bang mas nararamdaman ng may mga diabetes ang init ng panahon? Ang init ng panahon. Okay. So, Affected. very subjective kasi yung pag sinabi mong weather. Pabago-bago yan eh. Kasi it depends din kung saan ka rin at that particular time. But I don't see it as a main
ang tawag dito, factor na kung diabetic ka, mafe-feel mo mas mainit, ganun. Other diseases, pwede. Pero for diabetes, in fact nga, kung diabetes, meron kang nerve problem, baka mas hindi mo mararamdaman yung, yung panahon, no? Weather. Oo. So, wala ang conclusive study na will say na yun totoo yan. No? Okay po. So, totoo po ba nakakapagpagaling ang vegan diet sa ilang type ng diabetes? Ano po ang vegan diet? So, yung vegan diet naman, so basically, vegetable siya, no? So, wala kang protein. Baliktad siya nung ketogenic diet mo na halos tawa at saka protein naman, no? So, yung vegan diet, wala kang iti-take na any meat. So, may problem din yon kasi you're only focusing on one food group. So, pwedeng wala ka rin makuha na sustansya hindi mo makukuha lahat from vegetables. Kaya, in any diet, they will always tell you, dapat balanced diet talaga. No? So, to answer the question, baka hindi pa rin yan yung perfect diet for you kung diabetic ka. Kasi marami din magkukulang din dyan. No? May tanong po ako sa exercises naman. May specific bang parang types ng exercises na kailangan gawin para lang ma-ensure na yun yung tama? Kasi, halimbawa, yung pagbaba pala niya ng car, paglakad niya, di pala yun counted. So, kailangan ba kasi mag-workout? Ganyan. So, for diabetic patients, meron tinatawag na cardio exercise. No? So, you need to increase your heart rate when you're doing your activity. The easiest to do is brisk walking. So, spend ka ng mga 30 minutes, siguro 20 minutes. Lakad ka, ikot ka, ganun. And then, you have to sweat a little bit kasi anong klaseng exercise na hindi ka naman pinapawisan. Tapos, yung second is other one is PRT, no? Resistance training. So, you have to develop your muscles. And that's why you have to spend a little time in the gym. So, importante din yun. No? So, those are the two things that you can do. Okay. So yan, nalalapit na yung holidays po. So, ano yung mga eating and health tips natin para sa mga kapuso natin? So, if you will notice, and you can ask this sa doktor ninyo, bumabagsak yung census namin pagdating ng mga Christmas kasi umiiwas sila sa doktor kasi ayaw nila pagsabihan sila na wag ka kumain ng cake, ng lechon, at saka kung ano-ano pa. No? So, during the holidays, hindi po maiiwasan na ma-invite kayo. So, I always tell my patients, sabi ko, pwede naman kayo mag-attend. Okay lang kung mag-attend ng party. But you have to choose the food that you're eating. So, hindi pwede yung kung ano-ano lang yung kakainin ninyo. Kung may lechon, kakainin mo talaga yung lechon. Kung may cake at saka ice cream, kailangan patulan mo talaga. You can attend. You can choose the food that you eat. Again, it has to be balanced. Hindi po nyo kailangan ubusin lahat ng pagkain dun sa party. No? So, if you attend to multiple parties, maybe on this particular party, you can eat a little spaghetti. On the next one, maybe konting, a little lechon. Pero, careful ka lang sa kakainin mo. Kasi pag sobrang dami, magkakaroon ka rin ng problem. No? Kaya pag January, doon na naglalabasan yung mga sakit, magkakaroon ng stroke, tumataas yung blood sugar. So, tataas na naman ulit yung census ng mga hospital niyan. No? Kasi nobody wants to get admitted during the holidays. No? After na yung mga consequences. After na sila. Doc, paano po gagawin pag may unhealing wounds? Nagpa-check na father ko pero for amputation daw. Is there any other way? Medyo malala siguro yung sugat ng dad mo for them to recommend na i-amputate. Kasi itong sugat sa paa, minsan, you have to understand na yung blood flow ng paa mo dapat maganda pa rin. Kung nabigyan nila ng gamot or na-dressing nila or naayos nila, dapat yung blood flow papunta doon, okay pa rin. Kasi ibig sabihin, kahit mahil mo yan, mauulit yan siya. So, probably sa case ng dad mo, baka pangit yung blood flow doon sa paa. So, I don't know what really is the assessment. Kasi kung pangit yung blood flow, very difficult to save yung area na affected. Kaya siguro, mag-discuss ka with your doctor kung ano yung assessments nila para maintindihan mo kung ano yung plan. Huh? Ayun po. So, masama po ba ang luya, lemon, honey? Siya po kasi ang pinakakape ko sa umaga. Masama po ba yun sa diabetes? So, 3 na yung iniinom mo. Luya na, lemon pa, honey pa. So, ito ay halos sila lahat, no? Matamis sila lahat, no? So, luya,
I'm sure di mo naman pwedeng inumin luya lang, tapos yung lemon is a little bit sweet, tapos honey is also sweet, no? You have to be careful because this might push you to diabetes, no? So I think hindi ito yung dapat mong palaging inumin kasi baka magkaroon ka ng problem sa sugar mo. So, Doc, kanina nabanggit nyo na yung mga symptoms ng pagkakaroon ng diabetes. Pero ito, may nagtanong if kasama ba dun yung pangingitim ng batok? Yes, that's what you call acanthosis nigricans. So, isa po ito sa common na signs na nakikita sa mga patients na diabetic. Particularly yung medyo overweight, no? Yung matataba, tapos puti naman yung batok na maitim. Yun nga nakakatawa dyan kasi minsan sabi niya, Dok, kahit anong lagay ko ng pampaputi, hindi talaga mawawala kasi ano siya eh, has something to do with your skin. That's there's a certain cell na na-activate siya. Effect na yun. Oo. Tapos nangyayari, nag-multiply yung cell na yon, tapos nangingitim. So, hindi po siya dumi sa leeg nyo. No? So, you have to bring... Okay, so Doc, alam namin na wala pang ang cure sa ngayon, pero siguro update kung ano yung mga studies na ginagawa, kung meron bang progress, para in the future, baka sakali magkaroon na ng cure. Yes, wala tayong cure for diabetes. Marami tayong gamot na ginagamit for diabetes. No? So, oral medications, minsan kinakombine namin sa injection. Sa injection, marami na rin mga developments. Kasi mas naiintindihan natin yung diabetes ngayon. Kasi marami pala siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diabetes. So, we're also looking at possible links dun sa mga genetic factors. Yeah. To do is we want to create awareness dun sa mga pasyente. And then, para mabigyan sila ng lunas o ng gamot, para makontrol yung symptoms nila at saka sakit nila. Siguro dyan muna tayo in terms of the discussion. We can go into yung mga gamot kasi marami siya eh, sobrang dami nila eh. And then yung best advice na mabibigay ko is talk to your doctor because your doctor most likely will know what medication to give na mag-fit sa'yo. Kasi iba-ibang pasyente, iba-iba yung dapat na approach sa kanila. No? And mga kapuso, gawin din natin yung part natin to have, self-discipline. And then yung apat dapat, so visit our doctor, mag-diet tayo, exercise, and alamin natin kung ano yung mga tamang medication. So Doc, naubusan na po tayo ng time, pero if may mga tanong pa sila sa inyo, paano ba namin kayo ma-reach? So, the easiest way to reach me is through our website, yung meron din mga updates doon at saka mga files na pwede nyo gamitin para kung gusto nyo magbasa tungkol sa diabetes, maaari nyo pong i-review yon. And then you can send an email to our secretary and then they usually can course that to me naman. Huh? Thank you, Doc Thank Jeremy, you. sa pagpaunlak sa aming invitation. Mga kapuso, para sa mga pinakamamalaking balita at impormasyon, i-follow lamang kami sa aming mga social media accounts. Bisitahin rin ang gmanews.tv para sa latest na balita. Hanggang sa susunod na edisyon po ng Ask Away, maraming salamat po. Thank you.